Welcome sa Usapang Tito Manny. Nako, may bagong pakulo na naman po ang mga DDS. Pinalalaki po nila ang isyu ng GAA at ipinupukol nila kay President Bongbong Marcos ang sisi. Nakalimutan na nila na wala pong kinalaman ang palasyo dyan sa GAA na yan dahil yan po ay dumaan sa BICAM. So nakahanap po ng butas ang mga DDS para ipa-impeach kuno si President Bongbong Marcos at magsasagawa sila ng rally sa January 31. Ayon po dito sa nabasa kong balita, magsasagawa ang mga DDS ng isang PBBM impeachment rally sa January 31. Kasi gusto nilang mga DDS na ipa-impeach si PBBM dahil sa 2025 budget kung saan ang kanilang basis ay yun lamang BICAM report ng GAA at hindi mismo yung 2025 GAA or yung General Appropriations Act na pinirmahan na ni Presidente para maging batas. DDS, dalhin ninyo sa Supreme Court, reklamo nyo at siguraduhin ninyo na kinaklaro ninyo na ang BICAM report ang ginawa nyong ebidensya ng reklamo ninyo, ha? Tingnan natin kung hindi kayo taasan ng mga kilay ng mga SC judges natin. Pero try nyo. Confident kayo, di ba? We dare you. By the way, nananawagan na naman pala si Digong sa mga sundalo na magkudeta o mag-aklas at sa ating mga ordinaryong Pilipino na wag na daw tayo magbayad ng ating buwis. Gusto talaga ng matandang Duterte na maging kriminal tayong lahat. Parehas niya, no? So, totoo ba to na nananawagan na naman si Digong na mag-aklas ang mga sundalo natin at wag na tayo magbayad ng buwis? O hindi ba, bago ba tong issue na to na ipapa-impeach nila sa President Bongbong Marcos, kauupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, nakaplano na po yung pagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos at naghahanap lang sila ng tamang panahon. Ito na nga, minasilip sila yung GAA. Kasi sinasabi ng mga ibang DDS, dapat daw kinontrol ni President Bongbong Marcos itong House at itong Senado. Kung kayo po ay nakakaintindi, magkahiwalay po ng powers ang executive at ang legislative. Hanggang ngayon ba hindi nyo alam yan? Sabi pa sa balita, 2025 national budget walang kinalaman ang palasyo. Sabi pa ni E.S. Bersamin, tanungin ninyo ang mga congressmen, mga senators, nanindigan ang palasyo na wala itong kinalaman sa mga isyu ng budget ngayong 2025 dahil hindi naman ito hawak ng executive department. Binigyan diin ni Bersamin na walang papel ang executive branch kabilang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga blanco umanong bagay sa General Appropriations Act at BICAM. Walang kinalaman ang Malacanang sa tinatawag na blank pages sa 2025 national budget. Former President Rodrigo Duterte earlier alleged that blank items without specified projects or funding existed in the GAA. Nilinaw pa ni Bersamin na ang executive branch ay hindi nakikinabang sa mga blanco na pahina na umiikot gayon. Hinimok din ni Bersamin ang publiko na idirekta ang kanilang mga katanungan sa Kongreso hinggil sa issue. Gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin ninyo ang mga congressmen, mga senators, and that is all we can say at this point. So ang sinasabi na naman ng mga DDS, naghuhugas kamay daw ang palasyo. Sino ba ang gumawa ng BICAM report? Hindi ba yung mga congressmen at mga senators? So sila ang tanungin ninyo kung totoong may blank spaces. Halata naman pinalalaki nila yung issue at dadalhin daw nila ito sa Supreme Court. Lalo na at naglabas si Vic Rodriguez ng ebidensya. So kung may mga ebidensya pala kayo, huwag nyo nang daanin sa social media at idiretso nyo na sa kinauukulan. Hinamon pa nga ni Bersamin itong si Representative Ungab. Sabi po dito sa Inquirer, Palas dares Ungab, prove blank claims. Malacanang challenged Davao City Representative Isidro Ungab to prove his invention that there were irregularities in the enactment of the 2025 national budget which the palace was confident would later be found to be above board.
I cannot stop Congressman Ungab and other similarly minded people who would want to put up a challenge, sabi pa ni Executive Secretary Lucas Bersamin. The problem there is we won't be the ones who will answer for any shortcomings there because that is the BICAM report. We have nothing to do with the BICAM report. We are only involved with the finished product that the President signed, not the blank check. Sa isang press conference sa Philippine International Convention Center, hinamon ni Bersamin na patunayan yung kanyang mga aligasyon that the Bicameral Conference Committee report contained blank items, insinuating that the palace filled up the blanks. He should prove his claims because we have nothing to do with them. We have nothing to do with the blanks. That is his invention. If there were really true emissions, let Congress, the lower house, the upper house explain, if any. Sabi pa ni Bersamin, that should be proven first. It would be hard for him to claim that there are blanks because we truly do not know. We were not involved at that point. So, yung ipinakitang ebidensya ni Vic Rodriguez, idalin nyo na sa korte. Gustong-gusto nating malaman kung sino po talaga ang may kagagawan nitong blank spaces na to. Tapos may mga lumabas pang mga congressman at saka senador, tulad nitong si Raul Manuel na sinasabing totoo may blank spaces. Ang tanong, bakit ngayon lang kayo magsasalita? Kayo pa na maiingay. Dapat noon pa, di nagsalita na kayo. Tulad ng sinasabi ni Senator Amy Marcos, siya pa na isa ring maingay? Papayag siya na may blank spaces? Bakit ngayon lumalabas ang issue na yan? Saka kayo magdadadakdak. Kayo tong mga maiingay, dapat noon pa man hindi nyo na pinayagan yan. Papayag ba naman kayo na magkaroon ng anomalya? May nakita na pala kayo eh. Bakit hindi kayo nagsalita at pinabayaan yung mapirmahan ni President Bongbong Marcos yung bill? Ngayon bigla kayo magsasalita ng ganyan? Ngayon kayo magpapakahiro? Dapat noon pa. Kung sa tingin niyo talaga nagkaroon ng anomalya, di sana pumiyok na kayo noon pa. Ilang beses na po nilang ipinaliwanag na ang pinaka-importante dyan ay yung enrolled bill, hindi po yung BICAM. Pero sige, kung para sa inyo, may anomalya dyan sa BICAM report, dalhin nyo sa otoridad. Hindi yung dakdak kayo ng dakdak sa media. So para po doon sa mga hindi pa nakakaalam na magkaiba po yung BICAM at yung enrolled bill, basahin ko po itong isang simpleng paliwanag tungkol sa blanco sa BICAM. Sabi po dito sa post ni Mark Ian, naniniwala ako na ang isyong ito ay mahalagang talakayin, hindi lamang para sa ating pamahalaan, kundi para sa bawat Pilipinong umaasa sa tamang paggamit ng ating mga pondo. Totoo yan, hindi natin dapat ipagwalang bahala yung issue na yan. Dahil sa ginagawang pagpapakalat ng fake news ng kampo ni Duterte, meron pa rin po silang napapaniwala. Well, para sa akin, ang naniniwala lang naman sa kanila ay yung mga kapwa nila DDS. Tuloy ko po. Una, ang paggawa ng budget bill ay hindi isang simpleng proseso. Kapag ang Senado at Kongreso ay nagkaroon ng magkaibang bersyon ng panukalang batas, hindi agad ito na ipapasa. This is normal po sa kahit anong administrasyon. Ngunit, paano mariresolba kung may pagkakaiba sa bersyon ng Senado at Kongreso? Ganito po yan. Mag-uusap at magtatagpo ang dalawang panig upang pagtugmain ang kanilang mga bersyon. At ito naman ang ginagampanan ng Bicameral Conference Committee. Ang BICAM ang nagsisilbing tagapamagitan upang siguraduhin ang bawat probisyon ng batas ay tugma, malinaw at naaayon sa layunin ng ating pamahalaan. Sa ganitong proseso, ang mga pinuno ng House Committee on Appropriations at Senate Committee on Finance ang nagkakasundo sa mga mahahalagang detalye. Kapag nagkaayos na at nagkasundo ang dalawang kapulungan, ang kanilang mga technical staff ang mag-aayos at magpo-polish ng tinatawag na enrolled bill. Ang bersyong ito ang opisyal na nilalagdaan ng Speaker ng Kongreso at Senate President, kasama ang kanilang mga Secretary General bago ito isumite sa Office of the President. So ang tanong ko, bago ko ipagpatuloy itong aking binabasa,
Yung bang ipinakitang dokumento ni Vic Rodriguez ay may pirma ng Speaker ng Kongreso at ng Senate President? Kasi kailangan pong pirmahan ito ng 2 taong yan bago ito isumite sa Office of the President. Ngunit ang dapat tandaan ay ito. Ang sinasabing blanco sa BICAM report ay hindi issue na dapat ikabahala. Ang BICAM mismo ang responsable sa pagpuno ng anumang kakulangan at ito ay ginagawa bilang bahagi ng normal na proseso. Sa katunayan, hindi ang draft BICAM report ang napupunta sa Malacanang, kundi ang final enrolled bill na kompleto, malinaw at ratipikado ng Senado at Kongreso. Mahalagang maunawaan na ang ganitong sistema ay hindi isang kapalpakan, kundi isang paraan upang masigurado na ang bawat sentimo ng pambansang pondo ay napupunta sa tamang lugar. Ang proseso ay mahaba at detalyado, ngunit ito ang ating garantiya na ang batas na pinipirmahan ng Pangulo ay dumaan sa masusing talakayan at pagkakasunduan. Sa ganitong paraan, nais naming iparating na ang integridad ng ating legislative process ay nariyan upang protektahan ang interes ng bawat Pilipino. Oo, may mga teknikal na aspeto na maaaring hindi agad maintindihan ng marami. Ngunit mahalaga ang tiwala sa prosesong ito. Ang layunin ay hindi lamang magpasa ng batas, kundi tiyakin na ito ay makatarungan, tama at makatutulong sa bawat isa sa atin. Sa halip na maniwala sa mga ingay at propaganda, gamitin natin ang pagkakataon ito upang maunawaan ang kahalagahan ng bawat hakbang ng proseso, lalo na sa usaping budget. Ang lahat ng gobyerno hindi perpekto, kabilang na ang Administrasyong Marcos Jr., ngunit ito ay nagtatrabaho para sa iisang layunin, ang maglingkod at magsilbi para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Buti na lang Tagalog itong artikulong ito. At intindihin ninyo, huwag pong basta-basta naniniwala sa mga fake news. Alam naman natin ang gampo ni Duterte. Gusto talagang pabagsakin si President Bongbong Marcos. At yung impeachment na yan, matagal na po nilang pinaplano yan. Umpisa pa lang ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, yung pong impeachment na yan ay sinugundahan ni Senator Bato de la Rosa. Although iba pong usapin yun po ay tungkol sa pagpayag na ng administrasyon na makipag-cooperate tayo sa ICC. Dahil doon po sa balita na makikipag-cooperate na ang gobyerno sa ICC, ito po ang nasabi ni Senator Bato de la Rosa. A president's failure to protect citizens and allowing foreign entities like the International Criminal Court and Interpol to infringe on the country's sovereignty is an impeachable offense. Nakita nyo na. Ngayon, maglalabas na sila ng mga issue para ma-impeach si President Bongbong Marcos. Una, yung GAA na magkakaroon ng rally sa January 31. Isang impeach Bongbong Marcos rally. Tapos ito naman, biglang maglalabas ng pahayag si Senator Bato de la Rosa na yun daw pagpayag ni President Bongbong Marcos sa ICC ay isang impeachable offense. Okay, masabi ko lang, kasi dapat ang trabaho daw ng presidente is to protect citizens. Pero ang tanong dyan, paano kung may kaso? Paano kung mga kriminal? Although hindi ko pa po sinasabing kriminal na si Bato de la Rosa, paano nga kung may mga kriminal na may mga kasalanan na dapat nilang harapin? Poprotektahan pa ba ng presidente natin yan? Hindi ba dapat makipagtulungan nga ang presidente natin upang maiharap itong mga inaakusahan na to para mapatunayan nila kung sila ay may sala o wala? So ayan na, dalawa na. Yung sa GAA at itong sa ICC, gagawin nilang issue para ipa-impeach daw si President Bongbong Marcos. Sige, ituloy ninyo yan. Halatang-halata naman na kayo ay gumagawa lang ng issue para pagtakpan yung issue ng impeachment ni Sara Duterte. Ano yan, gaya-gaya po tumaya? I-impeach si Sara Duterte? Ngayon gagawa din kayo ng issue para ipa-impeach si President Bongbong Marcos. So unahan na lang tayo. Impeach Sara Duterte or impeach President Bongbong Marcos? Sige lang, tuloy niyo yan. Tuloy niyo yung paggugulo niyo sa bansa natin. Pero ito ang tandaan ninyo, ang mga masamang balakin sa ating gobyerno ay hindi po magtatagumpay.
Dahil kung igigiitin nyo yung gusto ninyo, makakalaban nyo na po ang majority ng taong bayan na ayaw ng gulo at sumusuporta kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno nito. Itutuloy ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng lahat ng pambabatikos at sa kanilang paninira at sa kanilang planong ibagsak ang ating presidente. Sabi po ni PBBM, sinisiraan nila ako dahil di na nila makuha ang gusto nila sa akin. Walang palakasan sa administrasyon ko. Kahit kakampi pa kita, kung may kasalanan ka, mananagot ka. Hindi yan pamumulitika. Hustisya yan. Sabi tuloy ng mga nagmamahal sa ating bansa at kay President Bongbong Marcos, puno ng galit at pagmumura ang binabato nila sa iyo dahil sa inggit. Hindi sila kontento sa sarili nilang buhay, kaya inuubos nila ang oras sa pambabalahura at paggawa ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo. Nakikita nilang masaya ka at produktibo sa iyong ginagawa para sa bansa, at iyon ang hindi nila matanggap. Obvious naman po, di ba? Tayong mga nakakaintindi. Kitang-kita naman po natin kung ano ang gusto mangyari, kung ano ang agenda ng kabilang kampo. Mang-agaw ng posisyon no matter what it takes. So sige lang, ituloy niyo yan. Hihintayin naman yung sinasabi niyong impeachment rally sa January 31 at itong pahayag ni Senator Bato de la Rosa na yun daw pagpayag ni President Bongbong Marcos sa ICC ay isang impeachable offense. Ano pa kaya mga issue ang ilalabas nila para magkaroon sila ng dahilan na ipa-impeach si President Bongbong Marcos? Para ano? Para iyo po si Sara Duterte. Kayo po, ano ang masasabi niyo sa mga balitang ito? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.